Isipin mo ito, nasa gitna ka ng dagat, 35 bangkang Pilipino nangingisda sa Bajo de Masinloc. Tapos, biglang nawala ang signal mo. Walang internet, walang komunikasyon, walang paraan para humingi ng tulong. At sa screen ng Starlink, isang mensahe lang ang nakasulat. Service is not currently available in this country. Sa sarili mong dagat, sa sarili mong teritoryo, sinasabi ng teknolohiya na wala ka sa Pilipinas. Yon ang pinaniniwalaan ng Coast Guard na ginagawa ng China sa mga barko ng Pilipinas. At hindi lang signal jamming ang problema. Dahil habang nawawala ang signal ng mga barko natin, may 3 Pilipino na nahuli. Dahil nagbebenta sila ng mga sikreto ng militar natin sa Beijing. Ito ang kwento ng invisible war ng China laban sa Pilipinas at hindi mo paniniwalaan kung gaano na ito kalala. Noong February 23, 2026, nag-deploy ang Philippine Coast Guard ng patrol aircraft at mga barko papuntang Bajo de Masinloc. Simple lang ang misyon, suportahan ang mga Pilipinong mangingisda. Dalhan sila ng fuel subsidies at ice packs para makapagpatuloy sila ng pangingisda. Pero habang papalapit ang mga barko ng Coast Guard at ng Bureau of Fisheries sa shoal, may kakaibang nangyari. Nawala ang Starlink internet connection, hindi lang sa isang barko, sa lahat. Ang BRP Cabra, ang BRP Gabriela Silang, at 4 na barko ng BFAR. Lahat nawalan ng signal. Ayon kay Commodore J. Tariela, spokesperson ng Coast Guard para sa West Philippine Sea, consistent ang pattern. Tuwing papasok ang barko sa loob ng 24 nautical miles mula sa Bajo de Masinloc, nawawala ang Starlink. Paglabas, bumabalik. Papasok ulit, mawawala ulit. At hindi lang mga barko ang apektado. Noong February 18, isang BFAR aircraft ang lumipad sa Bajo de Masinloc. Nawala ang Starlink habang nasa itaas ng shoal. Lumabas sa screen ang mensahe, "Service is not currently available in this country." Bumalik lang ang signal nang lumayo na ng 13 nautical miles ang eroplano. Kinabukasan, February 19, lumipad ulit ang BFAR at Coast Guard. Parehong nangyari, nawala ang connection. Bumalik lang sa 15 nautical miles. Tapos, sa pangatlong flight sa parehong araw, bumalik lang ang signal at around 17 nautical miles. Ibig sabihin, lumalaki ang radius ng jamming. Pinapalawak ng China ang kanilang electronic control. Pero ang pinaka nakakagalit dito, hindi lang ang mismong jamming, kundi ang mensaheng lumalabas sa screen, "Not available in this country." Para bang sinasabi ng sistema na wala ka sa loob ng Pilipinas, sa sarili mong dagat. Ayon kay Commodore J. Tariela, ang China ay pinaniniwalaan nilang nag-establish ng tinatawag na geofence. Isa itong electronic boundary na nagsasabi sa Starlink satellites na ang area na yon ay hindi bahagi ng Pilipinas, kaya automatic na nawawala ang connection. Hindi kailangan ng China ng warship para maapektuhan ang dagat natin. Sapat na ang electronic signal. Pag-isipan mo ang epekto nito. Ang mga mangingisda natin walang paraan para makipag-communicate sa Coast Guard kapag may emergency. Ang mga barko ng BFAR hindi makapag-transmit ng real-time information sa headquarters. Ang mga patrol aircraft parang bulag habang lumilipad sa itaas ng sarili nating dagat. Hindi ito simpleng internet disruption. Ito ay electronic warfare. Sinabi mismo ni Commodore Vincent Trinidad ng Philippine Navy. Ito ang eksaktong sinabi niya. "I would say this could already be a form of electronic warfare." At sinabi rin ni President Marcos, "The electronic interference affecting Filipino ships in the West Philippine Sea is worrisome."
Pero sinabi rin niya na hindi titigil ang Coast Guard dahil yon ang trabaho nila. At hindi lang Starlink ang target ng China. Ang mga drone ng Philippine Coast Guard hindi na rin makalipad. Noong isang patrol mission sa Bajo de Masinloc, sinubukan ng Coast Guard na mag-launch ng drone para kunan ng litrato at video ang mga Chinese vessels. Hindi umakyat ang drone. Ayon kay Commodore J. Tariela, pinaniniwalaan nila na ang China ang maaaring nag-jam ng signal ng mga drone para hindi ito makalipad. They know our intention was to get photos and videos, sabi niya. And they also know this information will be released to the public. Kaya ang strategy ng China ay simple. Bulagi ng Pilipinas, putulin ng komunikasyon at pigilan ng transparency. Pero ang electronic warfare ay kalahati lang ng kwento. Dahil habang ginajam ng China ang mga barko natin mula sa labas, mayroon silang mga tao sa loob. Noong March 4, 2026, inanunsyo ng National Security Council na nahuli nila ang 3 Pilipino. 3 empleyado ng defense establishment ng Pilipinas na nagbebenta ng classified information sa Chinese intelligence. Ang 3 hinuli ay galing sa Department of National Defense, Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Hindi sila foreigners, Pilipino sila. Ayon sa National Security Council, ibinigay nila sa kanilang Chinese handlers ang listahan ng military personnel. Ang schedules ng resupply missions sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at ang operational details ng rotation ng mga sundalo sa West Philippine Sea. Paano sila na-recruit? Hindi sa malawak na intelligence operation, hindi sa embassy meetings, sa internet. Ayon sa Rappler investigation, na-recruit ang 3 sa pamamagitan ng mga lehitimong online job offers. Ang common thread? Lahat sila ay galing sa mga pamilyang financially unstable. Sinamantala ng China ang kahirapan ng mga Pilipino para ipasok ang espionage sa loob ng gobyerno. Pero ang pinaka nakakagulat na detalye ay ito, isa sa mga hinuli ay gumamit ng disguise app sa kanyang cellphone para mag-send ng classified information. Parang ordinaryong laro sa labas, pero may nakatagong messaging platform sa loob. Ang cellphone na ginamit niya ay ibinigay mismo ng kanyang Chinese handler. May mga ulat na ganito ang paraan ng pagpapadala ng impormasyon. Parang pelikula, pero ayon sa mga autoridad, totoo. At nang malaman ng China na nahuli ang kanilang network sa Pilipinas, gumanti sila. Hinuli ng Chinese authorities ang 3 Pilipino sa mainland China. Inakusahan sila ng espionage. Sinasabing nagtatrabaho sila para sa Philippine intelligence. Sinabi ng China na ang mga Pilipino ay nag-collect ng classified military information tungkol sa Chinese armed forces. Tit for tat, yon ang laro ng Beijing. Nahuli ang spies nila sa Maynila, huhulihin nila ang mga Pilipino sa China. Sinabi ng Chinese spokesperson na ang Pilipinas daw ay gumagawa ng smear campaigns na walang basehan ang mga kaso. Pero 3 Pilipinong empleyado ng defense ang umamin na nag-cooperate na sila sa authorities. Ang ebidensya ay nandoon na at hindi lang 3 tao ang problema. Noong January 2026, hinuli ng National Bureau of Investigation ang 5 Chinese nationals sa Palawan. Nahuli silang nag-drone sa mga naval bases. Kumukuha ng litrato ng mga barko ng Philippine Navy at Coast Guard. Kasama sa mga nakuhanan ng litrato ang BRP Ramon Alcaraz at ang BRP Teresa Magbanua. Nag-scout din sila sa Naval Operating Base Subic, Naval Detachment Oyster Bay at Subic Bay International Airport.
Lahat ng mga base na ginagamit para sa operations sa West Philippine Sea at para sa military exercises kasama ang United States at Australia. 4 sa 5 hinuli ay mga leader ng mga grupo na affiliated sa Chinese Communist Party. At noong April 2025, may nahuli pang isang Chinese national malapit sa Commission on Elections. Gumamit siya ng IMS Eyecatcher, isang device na nagpapanggap na cell tower para makakuha ng mga text messages at data sa loob ng 1 to 3 kilometers. Bago pa ang midterm elections ng Pilipinas. Ibig sabihin, hindi lang military information ang hinahanap ng China, pati ang political intelligence ng Pilipinas. Pero hindi natutulog ang Pilipinas. Ang 3 Pilipinong espiya nahuli dahil sa bagong programa ng Armed Forces na tinatawag na Insider Threat Program o ITP. Ito ay ginawa ng military nang lumipat ang focus ng AFP sa external defense at sa comprehensive archipelagic defense concept. Ang ITP ang nagdetect ng information leaks mula sa loob ng sistema. Sinabi ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad ng Philippine Navy na yon ang dahilan kung bakit nahuli ang 3. From the Insider Threat Program, we were able to see these kinds of information leaks, sabi niya. At hindi pa tapos ang counterintelligence operations. Sinabi mismo ni Trinidad na common sense ang magsasabi na mayroon pang ibang espiya. Most likely, mayroon pa, sabi niya. Sa legislative front, 2 bagong batas ang ipinapasa ng National Security Council sa Congress. Una, ang bagong Anti-Espionage Bill para palitan ang Commonwealth Act 616. Ang lumang batas ay ginawa noong 1941, designed para sa World War II era espionage. Hindi ito equipped para sa digital age kung saan ang recruitment nangyayari sa social media at ang classified files ay napapasa sa pamamagitan ng hidden apps sa loob ng mga laro. Ang pangalawa ay ang Anti-Foreign Malign Influence and Interference Act. Ito ang batas na magpoprotekta sa gobyerno ng Pilipinas mula sa foreign donations, covert influence operations, at intelligence penetration. Kapag naipasa ang 2 batas na ito, magkakaroon na ang Pilipinas ng legal na ngipin para harapin ang Chinese espionage. Sa electronic warfare front, sinabi ni Commodore J. Tariela na ang Coast Guard ay gumagawa na ng contingency plans laban sa signal jamming. Hindi niya ibinunyag ang detalye dahil operational security yon. Pero ang mensahe ay malinaw. Hindi titigil ang Pilipinas sa pagpatrol kahit ginajam ang Starlink. At ang Coast Guard ay patuloy na nag-deploy ng mga barko sa Baho de Masinloc. Patuloy ang pamamahagi ng fuel subsidies sa mga mangingisda. Patuloy ang maritime domain awareness flights. Hindi pumapayag ang Pilipinas na maging bulag sa sarili nitong dagat. Kaya ano ang malaking larawan dito? Ang China ay hindi na lang gumagamit ng water cannons at warships. Mayroon na silang 3 layer ng invisible warfare laban sa Pilipinas. Layer 1, electronic warfare. Ginajam ang Starlink, pinapatay ang drone signals, at kinokontrol ang electronic environment sa mga dagat ng Pilipinas. Layer 2, human intelligence. Nire-recruit ang mga mahihirap na Pilipino para maging espiya sa loob ng sarili nilang gobyerno. Layer 3, information control. Pinapatay ang transparency ng Pilipinas para hindi makita ng mundo ang ginagawa nila. Ito ang gray zone warfare. Walang bala, walang bomba, walang deklarasyon ng gera. Pero ang epekto ay pareho. Inaangkin ang teritoryo ng Pilipinas nang hindi pumutok ang kahit isang baril. Ayon sa national security expert na si Dr. Jose Antonio Goitia, ang mga aksyon ng China ay hindi simpleng diplomatic reaction. Ito ay deliberate strategic revisionism, planned
calculated, at patuloy na lumalala. Pero kahit gaano kalala ang ginagawa ng China, may isang bagay na hindi nila kayang i-jam, ang determinasyon ng mga Pilipino. Ayon sa Pulse Asia Survey noong late February 2026, 68% ng mga Pilipino ang nagsabing dapat ipagpatuloy ng gobyerno ang pag-expose sa mga agresyon ng China sa West Philippine Sea. Sa National Capital Region at Balance Luzon, 75% ang sumusuporta. Sa Mindanao, 68%. Hindi gusto ng mga Pilipino na tumahimik. Gusto nilang malaman ang katotohanan. At ang katotohanan ay ito. Ang China ay nag-wage ng invisible war laban sa Pilipinas. Ginajam ang mga barko natin. Nire-recruit ang mga kababayan natin at pinapatay ang mga mata at tenga ng military natin. Pero nahuhuli na sila, nabibisto na ang mga espiya at gumagawa na ng paraan ang gobyerno. Ang tanong ngayon, ilan pa ang hindi pa nahuhuli? Ilan pa ang mga Pilipinong nagtatrabaho para sa Beijing nang hindi natin alam? At gaano pa kalawak ang electronic control ng China sa mga dagat natin? Yon ang mga tanong na kailangang sagutin at yon ang mga susunod na kwento na dapat ninyong abangan. Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.